Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nakaharap ng anak ng Heaven Destroyer na si Ryoshi ang Heavenly Sword Supreme nang hindi inaasahan sa isang tavern malapit sa Mount Wufeng hideout. Matapos na mapalayo siya gawa ng pag-atake sa kanya ng matanda, ay tinanong naman siya nito na kung siya ba ay miyembro din ng Green Forest. Na masaya naman itong sinang-ayunan at sinabi na siya ay ang anak ng pamilya ng Green Forest. At hindi ito natatakot sa kilalang pangalan ng Heavenly Sword Supreme, dagdag pa niya na hindi nito hahayaan na panoodin na lamang ang isa sa kanyang pamilya na mapaslang lamang sa kanyang harapan. Kaya naman dahil dito ay nagawa niya ang hindi pagrespeto at pagtutok ng kanyang sandata sa isang tanyag na Heavenly Sword Supreme, kaya naman ay nais niya itong labanan. Sa nangyari ay napapaisip naman ang matanda sa sinabi nito na parte ang dalawang iyon ng kanilang Green Forest kaya naman ay sa tingin niya na mukhang ang babaeng ito ay hindi parte ng kanilang kuta. Habang nangyayari naman ito ay sa isip ni Ryoshi ay pinapakalma niya ang kanyang sarili at sinabi na ang mga mahinang mga pakulo ay mas papalalain lamang ang sitwasyon niya sa kagaya ng Heavenly Sword Supreme, kaya naman ay sinabi nito habang papasugod na ibibigay na lang niya ang lahat, at agad nitong inihanda ang kanyang atake at ito ay ang Dark Heaven Azure Sword, hindi din nagtagal ay agad din niyang ipinangsugod ito sa matanda. Sa nangyari ay nagulat naman ang dalawang taga Mount Wufeng hideout sa kanilang nasasaksihan dahil sa ang babaeng iyon ay walang duda na malakas din. Ngunit sa nangyari ay agad naman na naghanda ang matanda, at sinabayan ang pag-atake ni Ryoshi upang mapawalang bisa ito. Sa nangyari ay nabigla naman ang babae sa ginawa ng matanda dahil sa inipon lamang nito ang kanyang lahat ng enerhiya sa iisang lugar. Matapos ay pinuri naman siya ng matanda at sinabi na ang kanyang lakas ng chi ay hindi na din masama. Subalit nagtanong siya dito habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya na kung ito na ba ang lahat ng kanyang makakaya. Sa nangyari ay tumalsik naman ang ibang tao na nasa loob dahil sa lakas nito. At maging si Ryoshi ay napadepensa din, sa isip nito na nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay ng walang pahinga magmula nang maganap ang Green Forest Grand Summit. Ngunit ang makita lamang na mapawalang bisa ang kanyang chi ng ganong kadali ay labis niya itong ikinakamanga, kaya naman ay pinuri nito ang Heavenly Sword Supreme at sinabi na gaya nga ito sa kanyang inaasahang lakas na mayroon ito, na pinuri din siya pabalik dahil sa taglay niyang lakas sa martial arts sa kanyang mga keidaran, at kagaya din ito sa kanyang inaasahan bilang ang anak ng Heaven-destroying Demon Lord. Matapos ay pinasalamatan naman ito ni Ryoshi sa kanyang natanggap na papuri dito, kaya naman sabi ng matanda na hahayaan na lang muna niya ang dalawang ito na makaalis alang-alang sa ama nito at sa kanya. Ngunit sa nangyari ay agad naman na umalis ang dalawa ng mabilis, kaya naman ay napasabi na lang si Ryoshi na tumakbo lamang ang dalawang iyon nang hindi man lang siya binabati. Ngunit sabi ng matanda na ang tungkulin at ang mga personal na mga bagay ay magkaiba. Kaya naman ay sinabi nito kay Ryoshi na ipaalam nito sa Mount Wufeng 10 Elites na magtungo sa tuktok ng bundok bukas ng umaga, at kung kahit na isa sa mga ito ang tumakas ay ang Mount Wufeng hideout ay buburahin niya at hindi mag-iiwan ng kahit na anong bakas. Matapos nito sa lugar ng Mount Wufeng hideout ay nagulat ang lahat sa pagkakarinig na ang Heavenly Sword Supreme ay patungo na sa kanilang kuta. Kaya naman ay nagtanong si Chulsan sa kanilang pinuno na kung ano ang gagawin naman nila ngayon. Sabi ng kanilang pinuno na inaasahan niya na may mga ganitong hakbang na gagawin ang Heaven Sect ngunit hindi nito inaasahan na ang magtutungo ay ang Heavenly Sword Supreme. Sa nangyari ay bigla naman na nabahala ang lahat, kaya naman sabi pa nito na kung ano ba ang kanilang ikinakabahala dahil sa mayroon naman silang Yonjuko sa kanilang panig. Sa isip naman ng ating bida na kung ang Heavenly Sword Supreme ay patungo na dito, ay ang ibig sabihin lamang nito ay mayroon na namang napakalakas na martial master ang patungo sa lugar na ito upang paslangin sila. Noong una ay nang sinugod ito ng Wudang Sect Elder na si Sage Chunji, at nang labanan niya ang matandang Heaven-destroying Demon Lord, ay totoong nakaramdam ito ng takot, ngunit hindi niya nais na iwasan ito. Kaya naman ay napapatanong siya na kung ano itong nararamdaman niyang kakaibang pagkauhaw sa kanyang pagkatao na labanan sila. Subalit nangyari lamang ito dahil sa kanyang paghihiganti sa Waryong Manor, at hindi nito nais na isugal ang buhay ng kanyang mga kapatid sa bandido,
nang bigla naman itong natigilan dahil sa may kung sino ang biglang dumating. Kaya naman ay napalingon ang lahat at napapasabi na ang boses na yon ay parang pamilyar sa kanila, nang bigla naman na mabilis itong nagtungo sa ating bida, at nagawa itong yakapin. Sa nangyari ay hindi naman ito nagugustuhan ng ating bida at napapatanong kung paano siyang napunta sa lugar na ito. Masaya naman na sinabi nito kay Juka na kung anong sinasabi ba nitong papaano, dahil sa tinawid niya ang mga ilog at nilakbay ang mga kabundukan upang makarating at mahanap siya, dagdag pa nito na kung anong gulo naman ang pinasok nito habang wala siya sa kanyang atensyon, dahil sa mukhang ang Heavenly Sword Supreme ay nais silang ubusin. Sa nangyari ay agad naman siyang hinayla ni Sobek at sinabi na umalis na ito kay Yonjuka bago siya magpatuloy sa kanyang sinasabi. Nagkaroon naman ng masamang pakiramdam ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido at napasabi na mukhang totoo ang sinasabi sa kanila kanina ng dalawa at mukhang nais talaga ng Heavenly Sword Supreme na paslangin silang lahat. Sabi naman ni Ryoshi na ang sabi ng matandang iyon na kapag walang kahit na isa sa kanila ang wala sa tuktok ng Mount Wufeng, ay ang kanilang kuta ay buburahin niya ng walang aitit iron na kahit na anong bakas. Dahil dito ay napasabi naman ng ilang mga miyembro ng Mount Wufeng Hideout na sila ay nag-ensayo ng husto kasama ni Yonjuka nang sila ay makabalik kaya naman ay sa tingin niya na maaring may pag-asa silang labanan ito. Nang bigla naman na sinabi ng ating bida na hindi na nila pa kailangan na gawin iyon, dahil sa ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanyang personal na paghihiganti, kaya naman ay tama lamang na siya ang humarap doon ng mag-isa. Hindi naman ito sinang-ayunan ng kanilang pinuno ang nais nito dahil sa inilagay nila ang kanilang buong puso at kaluluwa sa kanilang pagsasanay at kapag lumaban sila ng magkakasama ay magagawa nilang matalo ito kahit pabuhay nila ang kanilang maging kapalit. Nang bigla naman na nagsalita si Yanggak at sinabi na kung gagawin nila iyon ay lahat sila ay sabay-sabay din na magtutungo sa kabilang buhay. Dagdag pa niya na ang kanilang makakalaban ay ang isa sa 10 Martial Master na kasing lakas ng Heaven-Destroying Demon Lord, at ang mahihinang kagaya nila ay katumbas lamang ng walang saysay na pagkakamatay, at upang ang buong Mount Wufeng Hideout ay magawang makaligtas ay ang tanging pagpipilian lamang ay ang magtungo ng mag-isa si Yonjuka. Sa isip naman ni Ryoshi na hindi ito umaasa ng kung ano sa mga ito. Ngunit sa kung ano ang nakikita niya sa Mount Wufeng ngayon ay mayroong disenteng strategist ang mga ito, kaya naman masayang sinabi nito na gaya nga ng sinabi ng matandang si Shim Yanggak, ay ang pagpunta ng mga ito ng magkakasama ay katumbas lamang ng pagkamatay ng walang dahilan, ngunit mukhang magiging malungkot ang pagpunta doon ni Yonjuka kaya naman ay sasamahan na lang niya ito, na hindi naman sinang-ayunan ng ating bida. At dahil sa mga nangyari, ang isang delikadong araw para sa Mount Wufeng Hideout ay nalalapit na. Kinabukasan naman, sa tuktok ng Mount Wufeng ay nagharap na ang dalawa, ang isa sa 10 Martial Masters, ang Heavenly Sword Supreme na si Liu Jeong, at ang bihasang bandido ng Mount Wufeng Hideout na si Yonjuka. Habang naghahanda naman sa kabilang panig ang Heavenly Sword Supreme, ay tinanong naman ng ating bida si Ryoshi na kung bakit niya siya sinundan hanggang dito sa taas ng bundok. Sabi naman nito na siya ay manunood bilang ang representante ng Green Forest. Matapos ay galit naman na sinabi ng matanda na ang sinabi niya na magpunta sa lugar na ito ay ang 10 Mount Wufeng Elites. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung bakit mag-isa lamang siyang nagtungo dito. Nang bigla naman silang nagkatinginan, at matapos ay sinabi nilang dalawa na hindi siya nagtungo dito ng mag-isa dahil sa mayroon siyang kasama sa kanyang tabi. Sa nangyari ay nagalit naman ang matanda dahil sa kalapastanganan nito, ngunit sa kanyang likudan ay hindi naman na mapigilan ni Soma na matawa sa kanyang narinig. Bago ang araw na ito, sa Mount Wufeng ay nagtanong naman ang kanilang pinuno kay Yanggak na kung anong ibig nitong sabihin kanina na ang pagpunta ng mag-isa ng ating bida sa tuktok ng Mount Wufeng ay ang paraan upang silang lahat ay makaligtas. Sabi naman nito na totoong ang kanilang mga kakayahan ay napagyaman na nila ng gusto, ngunit sa prangkahan ay hindi nila magagawang maaapektuhan ang Heavenly Sword Supreme sa kahit na anong paraan sa level na mayroon sila. Kaya naman sa madaling salita ay kapag ang lahat ay nandoon na sa lugar ay kapag ang kanilang Yonjuka ay matalo, ay ang lahat ay masasabi ng mga patay. Ngunit kapag ang ating bida ay kakaharapin iyon ng mag-isa,
ay kahit na ang mangyari ay hindi maganda, ay maari itong makatakas sa kanyang pamamaraan. Nang bigla naman na nagtanong si Cheon na kung sakaling tumakas si Yeonjuka ay hindi ba ang Heavenly Sword Supreme ay hahabulin sila. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Yanggak at sinabi na hindi naman niya magagawa na iyon, dahil ang kanyang anak na sect leader ng Heaven Sect na si Leon Ik, ay kamakailan ay nagdusa sa kanyang natamong pagkakapinsala mula sa Yumyum cult, kaya naman ang ibig sabihin lamang nito na habang nandito ang Heavenly Sword Supreme ay ang Heaven Sect ay ganap na walang tagapagtanggol. Dagdag pa nito na papaano kung ang Yumyum cult ay atakihin ang Heaven Sect matapos na malaman na nandito sa Mount Wufeng ang Heavenly Sword Supreme. Magsasanhi lamang ito upang ang Orthodox sect ay mauwi sa sitwasyon ng matinding kaguluhan, at habang nasa isip nito ang panganib, ay ang Heavenly Sword Supreme ay hindi na naisin na palakihin pa ang bagay na ito, dahil sa mga sinabi ni Yanggak ay sa isip ng ating bida kahit ano pa ang mangyari ay ang tangi lamang niyang magagawa sa ngayon ay ang magtiwala sa matandang si Shin Yanggak. Matapos ay sinabi naman ng matanda na mukhang silang mga bandido ay may ikinukonsidera ding ilang mga bagay, ngunit labis lamang nilang ginagalit ito, kaya naman ay agad nitong kinuha ang kanyang sandata. Sa nangyari ay nagulat naman ang dalawa dahil sa pinagalaw lamang nito ang kanyang espada gamit ang kanyang chi, dagdag pa nito na mukhang tumatanggi siyang tumayo ng makatarungan sa harap ng isang labanan at naisin na panatilihin ang kanyang maruming buhay. Sa nangyari ay bigla naman na napatanong ang ating bida na kung ang plano ba ng matandang si Shin Yanggak ay talagang mapagkakatiwalaan dahil sa lalo lamang na nagalit ito. Nang bigla naman siyang sinabihan ni Ryoshi na huwag kakalimutan na tumakas pag siya ay malapit ng mamatay. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay agad naman na kinuha ng matanda ang kanyang sandata, at nang magawa nitong makuha, ay agad naman siyang umatake sa ating bida, at nang makita naman ito ni Yeonjuka, ay agad din itong naghanda. Sa isip nito ay masaya siyang napapasabi na ang enerhiya sa kanya, ay totoong nakakamangha, matapos ay agad niyang sinalag ang pag-atake nito sa kanya. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa napansin nito na bigla na lang nawala ang matanda sa kanyang kinatatayuan, nang bigla naman na may nagsalita sa kanyang itaas at sinabi nito sa ating bida na noong narinig niya ang patungkol sa bihasang bandido, ay napasabi siya na ang usap-usapan na kumakalat ay hindi totoo, ngunit ngayon ay ang kasanayan nito sa kanyang sandata ay mas magaling pa kumpara sa kanyang inaasahan. Matapos ay agad naman itong naghanda ng malakas na pag-atake, at ito ay ang Heavenly Sword Third Form, Blade of the Five Elements. Sa pagkakakitang ito ng ating bida, ay agad naman din siyang kumilos at naghanda din ng kanyang atake, at ito ay ang Nine Heaven Arts Fourth Form, Tempest Fire Crippling Wheel. Kaya naman nang magtama ang atake ng dalawa, ay nagsanhi naman ito ng kakaibang liwanag sa itaas ng bundok. Matapos ay namangha naman si Suman sa pagkakakita nito sa ating bida dahil sa ang binatang iyon ay nagawang may palabas ang martial arts ng kanyang lolo. Habang nagsasabayan naman ang dalawa ay sa isip ni Yeonjuka na ang martial master na ito ay ang kanyang enerhiya ay kasing lakas din ng kagaya ng sa Heaven-destroying Demon Lord. Sa isip naman ng matanda na ang akala niya ay isa lamang itong tipikal na bandido, ngunit ang aura nito ay kakaiba. Kaya naman ay napatanong ito, na kung bakit gumagamit ang binatang ito ng single-edged blade sa kabila ng kanyang kakayahan. Namamangha naman si Ryoshi sa kanyang nakikita at gaya nga ito sa kanyang inaasahan sa isang Yeonjuka, dahil sa nagawa din itong makaligtas sa lakas ng kanyang ama, at ngayon ay tinatapatan niya ng lakas laban sa lakas ang isang Heavenly Sword Supreme. Habang magkatapat ang dalawa ay pinuri naman ng matanda ang ating bida dahil sa napakabihasa nito sa kabila ng kanyang murang edad. Mayabang naman na sinabi ni Yeonjuka dito na lagi naman niyang naririnig sa iba ang tungkol doon. Dagdag pa niya na siya ang tunay na malakas sa kanilang dalawa dito dahil sa tingin niya ay nagpapainit pa lamang ito. Tinanong naman siya ng matanda na kung sa tingin ba ng ating bida na ang maging isa sa 10 strongest martial artist ay isang madaling marating. Ngunit sabi nito na bago siya mag-umpisa ng maayos ay may nais itong itanong muna sa kanya,
At ito ay kung bakit siya gumagamit ng single-edged blade at hindi ang akmang double-edged sword. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang ating bida. Sabi nito na sa kabila ng pagkakaroon niya ng malakas na martial prowess ay mayroong rason kung bakit siya nananatiling gamit ito, at bukod doon ay nabalitaan niya na nakasagupa din ito si Sage Chunji, kaya naman ay tinanong niya ulit ang ating bida na kung parte ba siya ng Wudang sect. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Yonjuka at sinabi na isa lamang family art ang mga sect. Kaya naman sabi ng matanda na kung sa ganitong lakas niya ay mukhang galing siya sa kilalang pamilya. Kaya naman ay bakit ito umaaktong isang bandido at hindi ang hayaan ang kanyang sarili na kilalanin ng lahat. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan si Yonjuka, at muling naalala ang kanyang buhay noong kanyang kabataan sa lugar ng Waryong Manor. Kaya naman ay napasabi na lang siya na ito ay dahil sa ang lahat ay mayroong kanya-kanyang mga kwento. Dagdag pa nito na labis siyang humihingi ng tawad sa nangyari sa kanyang apo, at nadamay lamang siya sa kanyang personal na paghihiganti. Sa narinig na ito ni Ryoshi ay sa isip nito ay napasabi na lang siya na kung bakit ang isang Yonjuka ay maghahangad ng paghihiganti sa Waryong Manor para sa kanyang personal na galit. At ito din ang kaparehas na Yonjuka na walang kahit na anong interest bukod sa miyembro ng kanilang Mount Wufeng hideout, kaya naman ay napapatanong siya na kung anong klaseng galit ang mayroon ito upang harangin sila sa pagpasok sa mga kabundukan. Subalit sabi ng ating bida na ang kanilang miyembro ng Mount Wufeng hideout ay nakatali sa isa't isa, kaya naman kung sino man ang manalo sa kanilang duelo, ay ibabaon na lang nila ang kanilang sandata sa lugar na ito at hindi na pag-uusapan pa ang kahit na ano, kaya naman ay tinanong niya ang matanda kung maganda bang ideya iyon, ngunit wala namang naging tugon sa ating bida ito, bagkus ay nagbigay pa ng pag-atake sa kanya. Sa isip ng matanda na ang batang ito, ay inakala niya na isang malademonyong bata na nagtataglay ng kapangyarihan ng Yumyung cult. Kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman itong liwanag na nakikita niya sa mata ng batang iyon upang tanggihan ang pag-atres sa kabila ng lakas ng kanyang kalaban. Dagdag pa nito na naniwala siya na parte ang batang ito ng Yumyung cult ayon lamang sa mga usap-usapan, at mukhang tumatanda na siya talaga. Matapos ay masaya naman itong inulit ang nais ng ating bida na kung sino man ang manalo sa lugar na ito ay ibabaon ang kanyang sandata at hindi na muli pa pag-uusapan ang patungkol dito. Kaya naman ay tinanong niya si Yonjuka na alam naman nito na siya ay isa sa 10 greatest martial masters, na sinang-ayunan naman nito at tinanong kung anong mayroon sa bagay na iyon. Kaya naman ay agad na sumugod ito, at sinabihan si Yonjuka na sa kabila ng pagkakaalam ng bagay na iyon, ay mayroon pa din itong aroganteng pag-uugali, matapos ay malakas nitong inatake ang ating bida, na matagumpay naman niyang nadepensahan. Ngunit sa nangyari ay nahihirapan naman ito dahil sa lakas ng chi na ipinapamalas ng matanda sa kanya, nang bigla naman siyang napatalsik dahil sa hindi na nito panakayanan ang lakas. Matagumpay naman na nakatayo ang ating bida sa ginawa niyang ito, kaya naman ay masaya itong napasabi na labis na malakas ang chi na sinalag niya mula sa matandang iyon at ang akala niya ay ito na ang kanyang katapusan. Matapos ay masaya naman na sinang-ayunan ng matanda na hindi na nito papapakialaman ang iba nitong mga kasamahan, kaya naman dahil dito ay masayang nagpasalamat dito ang ating bida, ngunit sabi dito ng Heavenly Sword Supreme na bago mangyari yun, ay dapat na mauna muna siyang mabahala sa kanyang buhay, kaya naman ay agad itong naghanda ng kanyang malakas na panapos na pang-atake at ito ay ang Heaven Calling Flawless Vision Arts. Masaya naman na sinabi ni Yonjuka na wag na niyang intindihin pa ang bagay na iyon dahil siya na ang bahala sa kanyang sarili, kaya naman ay maging siya ay naghanda na din ng malakas na pang-atake at ito ay ang Nine Heavens Art 7th Form, Ground-Rending Dragon Claws. Matapos ay agad naman siyang inatake ng matanda upang magawang mapadenpensa ng ating bida, sa isip nito ay naiinis siya dahil sa pagsalag nito sa atake ng Heaven Sword Supreme ay ang kanyang kamay ay labis nang nakakaramdam ng sakit. Nang bigla naman na nagsalita ang matanda at sinabi nito na sa kagaya niya na napakabata, ay mayroon itong mga kakayahan sa paggamit ng kanyang blade. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at sinabi nito na maging siya ay napakahusay at ang kanyang martial arts ay mahirap din na talunin.
Kaya naman matapos ng kanilang matinding pagsasabayan, ay sa isip ng ating bida na nagpapanggap lamang siya na ayos lamang ngunit wala na siyang pag-asa pa sa kanyang kalagayan ngayon, kaya naman sabi niya na kung ito ang kaso ay wala na siyang magagawa pa. Matapos na may tulak nito ang matanda ay masaya naman niyang tinanong si Yeonjuka na kung sinusubukan ba niyang talunin siya gamit lamang ang kanyang purong lakas. Ngunit malakas naman na sinabihan ito ng ating bida na ngayon ay siya naman ang aatake kaya naman ay maghanda na ito, sa isip niya habang papasugod ay kailangan niyang tapusin ito sa pamamagitan ng kanyang bilis at ng lakas. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.